everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na namang muli ang inyong Mama Mia and it's official. It's New Year's Day today. It's official 2025 na talaga. January 1. Happy New Year po sa inyong lahat. Maraming salamat dahil kahit New Year na New Year ay talagang andito ka pa rin, pinakikinggan tayo. Maraming thank you at binigyan nyo ako ng oras. Kung hindi nyo man ito January 1 napapanood, ayos lang, at least pinanood nyo pa rin, at least pinakinggan nyo pa rin, at least sinuportahan nyo pa rin, 'di ba? Maraming salamat nga pala sa inyong nakasubaybay lagi sa atin, sa nakapag-subscribe, sa mga hindi nagsiskip ng ads, at sa mga nagko-komento. Thank you so much sa inyong lahat. Hi nga pala, ako kay Margie Flores, kay Simon Nabor, ayun, napakahaba daw ng ads. Maraming salamat sa iyong pakikinig, Simon, all the way from Korea. Hi din kay Marcela Kayabyab, ayun, 81st birthday niya noong December 26. Pasensya na po, Madam Marcela, ha? At January 1, 2025 na kita nabati kasi nga, alam mo na, advance ang ating recording. December 18 po ang recording nito. Oo, kita nyo, same blouse pa rin ako kahapon. Kasi part 2 ito ng kwento natin. Hi kay Vanessa Parinas. Parang first time kong marinig ang iyong pangalan, Vanessa. Ayun, maraming salamat listening all the way from Saudi Arabia. Hi din kay Parina Ken Jefferson or Parina Kent Jefferson. Hello rin kay Gail Easy, kay Asin Sheng, maraming salamat. Jose Arlan Labriaga Basmayor, Gail Easy, maraming salamat. Kimber Dodds sa Balyador, maraming thank you. All the way from Hong Kong. Sir Reynaldo de Vera, Happy New Year, maraming salamat. LV Lapot Kulasaw, maraming thank you sa iyong pakikinig. Hello rin kay Chazi Chay, Maricel Mina, Judy Ann Baon, maraming salamat po. At lagi pa rin kayong nandyan at nanonood at nakikinig at nakasuporta sa atin. Huwag na po nating patagalin dahil alam kong excited na kayo. Eto na po ang part 2 sa kwento ni Ran at ni Dan. Randan? Dito lang sa Dear Mama Mia. Lumipas ang mga araw hanggang sa saktong birthday ni ate at naghanda siya. Bising-busy kaming lahat dahil marami-rami raw ang kanyang magiging bisita. Siyempre mga co-teachers niya at mga colleagues din ni kuya na mga pulis. Expected ko nang darating talaga si Dan, Mama Mia. Pero hindi ko alam na kasama pala niya si Jonah. At yung mga kasamahan niya nung magkita kami dati sa 7-Eleven. Mama Mia, dumating din ang kanilang mama at papa galing probinsya. Kaya bising-busy talaga ako noon sa kusina at narinig ko na lang si ate na kausap niya si Dan sa labas. Oh, akala ko nakalimutan mo ng birthday ko ngayon, Dan. Ate, hindi. Ako pa ba ang makakalimot? Ikaw nga ang favorite ate ko Sus, ako lang naman ang ate mo. Dan, anak! Bati ng kaniyang mama. Buti at nakapunta kayo dito. Mas mabuting kami ang pumunta dito kasi kayo ng ate mo, hindi nyo na talaga naiisip na dalawin kami. Sabi naman ng papa niya. Busy lang talaga sa trabaho pa. Siya nga pala si Jonah, girlfriend ko. Mama Mia, napantig na naman ang tenga ko nung marinig kong pinakilala nga niya bilang girlfriend si Jonah. So ano yung sinabi niya sa akin na mahal niya ako, na mag-aantay siya? Ano yun? Mag-aantay siya pero may sideline siya habang nag-aantay? Sumakit ang dibdib ko. Gustong-gusto ko nang umiyak pero pinipigilan ko lang ang sarili ko. Nandun ako sa kusina nung biglang pumasok si Dan para kumuha ng tubig. Hi, bati niya sa akin na napakalaki pa talaga ng kanyang ngiti. Hindi ako nagpahalata na nasaktan ako, Mama Mia. Binati ko rin siya ng hello. Ang cold mo naman. Excuse me sir ha, marami pa po akong ginagawa. Sabi ko at dumiretso ako ng labas sa kusina. Sakto namang dumating pala si May at si Iris. Invited sila Mama Mia dahil sabi naman ni ate ay mag-invite din ako ng mga kaibigan ko para naman makilala daw niya yung mga close friends ko. At since silang dalawa lang naman ang close ko kaya sila lang ang in-invite ko.
Ang pwesto namin, Mama Mia, ay nasa harapan kina Dan at sa kanyang mga kasamahan. Masayang masaya sila at nagbe-videoke pa. Sakto naman, Mama Mia, na hindi na masyadong busy, kaya ayon tumabi na ako kina May at Iris. Masakit ang mata ko habang nakatingin kay Dan at Jonah na sweet sa isa't isa. Sana kagatin kayo ng langgam, sabi ng utak ko. Yung Jonah naman kung makalingkis ay wagas, parang walang ibang tao sa kanilang paligid. Pero Mama Mia, etong mga kaibigan ko ay wala talagang mga hiya. Nakuha pa nilang mag-videoke at akala ko ay sila ang kakanta pero ako pala. Ran, kumanta ka naman. Ikaw lang naman yung maganda ang boses sa ating tatlo eh. Ayoko nga, sabi ko. Dali na, sabay abot sa akin ng mic kaya wala akong nagawa. Mama Mia, para pa talaga akong nasaktan noon. Noong sinabi ni Iris na pusong sugatan raw ang kantahin ko. Tapos, yun din daw mahal mo ba'y hindi na ako. Tagus daw yung kanta na yon. Bakit? Broken hearted ba ako? Tanong ko. Sus, wambu na nga kaming pinaglololo ko. Mama Mia, nag-umpisa na akong kumanta. Hindi mo ba naaalala ang katulad ko? Opening line ko sabay tingin kay Dan. Wala na bang puwang sa puso at damdamin mo? Tuluyan bang nilimot ang lahat? Wala man lang kahit na bakas. At ang pag-ibig natin ba'y talagang magwawakas? Hindi ka ba nanghihinayang? Nangyari ba'y ganun-ganun na lamang? Wala na ba ang init ng pag-ibig mo? Naglaho ba sa puso mo kaya't ngayon ang mahal mo'y di na ako? Hindi ko na tinapos yung kanta dahil parang mas bumigat pang dibdib ko, Mama Mia. Nagkunwari na lang akong papasok muna sa kusina at kukuha ng pagkain. Pagdating ko sa kusina ay biglang dumating yung kasamahan ni Dan na sinabi niyang manliligaw daw sa akin. Hello, Ran, di ba? Ay sir, hello po, kumusta? Sabi ko nang nakangiti. Alam mo, napakasakit pakinggan nung kinanta mo kanina. Tumawa ako at sinabing kanta lang naman yon. Nakangiti pa rin ako, Mama Mia. At naalala ko nung sa 7-Eleven na para bang kilala niya ako. Pwedeng magtanong? Tanong ko sa kanya. Bakit pakiramdam ko kilala mo ako nung magkita tayo at magkakilala sa 7-Eleven? Ah, yun ba? Naalala mo ba yung black eye ni Dan? Ah, yun pala. Mula noon, hindi ka na mawala sa usapan namin eh. Kesyo ganito ka, ganyan daw. Ikaw lagi bukang bibig niya. Ano? Liligawan sana kita kaso kay Dan ka na pala. Liligawan mo ko? Ano ka ba naman sir, wag mo nga akong pinagbibibiro dyan. Sabi ko, Mama Mia, at talagang nilakasan ko yung pagtatanong ko sa kanya about panliligaw dahil nakita ko si Dan na papunta na sa kung nasaan kami. Brad, andito ka pala. Ah, oo. Liligawan ko muna si Ran dito, sabi niya sabay kindat sa akin. Panira ka naman Sir Dan, naputol tuloy yung usapan namin, sabi ko. Alam mo, hinahanap ka na doon ng mga kasamahan natin. Kaya ayun, umalis na yung kasamahan niya, Mama Mia. Huwag kang maniwala doon, babaero yon. Parehas lang naman kayo, che. Akmang aalis na sana ako pero eto na naman siya. Hinila na naman niya ako at napaaray ako. Don't you ever dare comparing me to him, sabi na. And don't you ever tell me you love me. Kasi masakit ka palang magmahal. Sabi ko kay Dan. O 'di ba? Basta siya ang kausap ko, lumalabas talaga yung Ingles ko, Mama Mia. Akin namang hinila pabalik yung kamay ko. Dali-dali akong lumabas, bahala siya. Ilang sandali pa ay nagpaalam na rin sila May at Iris na uuwi na.
At syempre ako natural, mau-OP na ako, kaya nagpaalam na lang din ako kay ate na kung pwede ba, aakyat na muna ako sa kwarto ko. Bakit? Hindi ka ba nag-e-enjoy? Tanong ni ate. May gagawin pa kasi ako ate para sa school. Pagkukunwari ko Mama Mia. Huwag kang mag-alala ate, bababa naman ulit ako kapag tapos na kayo para magligpit. Sige, tapusin mo na muna yung para sa school mo. Kung pwede, bukas ka na lang magligpit. Kaya ayun, pumasok na ako sa kwarto ko at doon ako umiyak na hindi ko alam kung bakit. Nasasaktan ako Mama Mia. Nasasaktan ako habang nakatingin kina Dan at Jonah na napaka-sweet sa isa't isa. Mag-aalas 2 na ng madaling araw. Medyo tahimik na kaya nakapagdesisyon akong bababa para maglinis na dahil hindi pa ako nakakatulog. Para naman wala na akong lilinisin kinabukasan kasi marami pa akong gagawin. Abala ako nun sa paglilinis nung biglang nagsalita si Dan at gulat na gulat ako. Ay kabayo, sabi ko. Bakit ginawa mo akong kabayo? Anong ginagawa mo dyan? Bakit dyan ka talaga sa madilim na bahagi? Tinitignan ka. Uy sir, wag mo akong pinaglololoko ha dahil hindi mo ako madadala sa ganyan. You know, I meant it that I like you. I mean, I love you. Gustong gusto ko nang sabihin sa kanya na mahal ko rin siya. Alam mo, pulis ka talaga sir, ano? Kasi kahit sino na lang pinagbibigyan mo ng I love you mo. Wag mo nga akong isilid dyan sa bulsa mo. Malaki ako para dyan sa bulsa mo. Bata ka pa pala, kaya napakahirap mong paintindihin. Oo, bata ako. Kaya nga niloloko-loko mo lang ako kasi bata pa ako. Akmang lalapit siya sa akin. Huwag kang lumapit sa akin kasi alam ko at kilala kita. Pero hindi siya nagpatinag Mama Mia at agad niya akong niyakap ng mahigpit. Pwede ba? Huwag mo nga akong iwasan, Ran. Nababaliw ako sa iyo Pagkatapos niyang sabihin yon ay agad niya akong hinalikan Mama Mia. Hindi ko maintindihan kung bakit lagi talaga akong nadadala sa mga halik ni Dan. Ewan ko ba Mama Mia? Alam ko namang mali Alam ko namang may girlfriend siya, pero bakit ganon? Kapag wala siya, siguradong sigurado ako sa sarili ko. Pero kapag nasa malapitan siya ay hindi ko na napipigilang mag-respond sa mga halik niya sa akin. Siguro dala na rin ito ng alak na nainom ko kanina. Hindi na lang ako lumaban sa kanya Mama Mia. Pinagpatuloy ko na lang damdamin yung sensasyong binibigay niya sa akin. Yung sir niyo halos hindi na bumitaw sa pagkahalik sa akin. Kahit mahirapan na kaming dalawang huminga at maubusan na kami ng hangin. The next thing I knew is nasa kwarto na kaming dalawa at pinagpatuloy pa rin niya ang paghalik sa akin. Yung dalawa niyang kamay ay napakabilis na nagtanggal ng mga damit na suot ko. Pati bra natanggal na niya at lumantad na sa kanyang mukha ang dalawa kong bulkan. Mama Mia, yung halik niya, pinababa niya sa leeg ko, sa tenga ko, hanggang sa napaungol na niya ako sa sobrang kiliting nararamdaman ng katawan ko. Yung kamay niya ay humahaplos-haplos na sa mga chocolate heels ko. Wala na Ran. Mabibiyak ka na talaga ni Dan ngayon. Nagpatuloy siya sa pagbaba. Ang kaniyang mga halik bumaba sa aking dibdib. Ang kaniyang mga halik ay humalik sa masiselang bahagi ng dibdib ko Mama Mia. Ungol lang ang lumalabas sa bibig ko noon dahil sa ginagawa ni Dan sa akin. Palipat-lipat siya sa dalawang bundok na kanyang nakikita. Hanggang sa nahubad na rin niya ang short at panty ko. Para akong napahiya nung makita niya ang buo kong katawan na walang kahit na anong saplot. Napasinghap na lang ako sa ginawa niya Mama Mia. Kasi pati kamay niya pinadaan niya sa pinaka maselang bahagi ng aking katawan. Hindi ko na mapigilan na mapalakas ang ungol ko.
Ewan ko kung anong klaseng exhibition ba ang gusto ni Dan, Mama Mia, kasi nakatayo lang kami the whole time na ginagawa niya sa akin ang bagay na yon. Nagulat ako nung bigla siyang lumuhod. Pagkatapos yung isa kong paa ay pinatong niya sa kanyang balikat. Hindi ko na halos mamalayan noon, pati ang pangalan ko ay hindi ko na halos maalala dahil sa sensasyong nararamdaman ko sa kanyang ginagawa. Sinasabunutan ko na ang buhok niya, Mama Mia. Talagang wala na siyang ibang ginawa noon kundi pagpalain ang sarili ko, ang katawan ko. At ako naman ay wala ng pagtutol, nakabuyangyang na nga sa kanya ang buo kong katawan sa pagkakataon na to. Hanggang sa naramdaman ko na lang na may naabot ako na kung saan, pero hindi pa rin siya tumigil. Ang ginawa niya, Mama Mia, ay pinaupo niya ako. Napaupo rin ako noon dahil wala na talaga akong lakas. Akala ko titigilan na niya ako pero mas nakakita pala siya ng pagkakataon na paglaruan ang katawan ko. Napaka-eksperto ng kanyang mga kamay, ng kanyang mga labi. Parang puro vowels ang lumalabas sa bibig ko nung mga panahon na yun. A, E, I, O, U. Yun lang ang nasasambit ko nung mga panahon na yun, Mama Mia. Itinakip ko ang kanyang kumot sa aking mukha. Nung bigla niya akong binuhat, Mama Mia. Pagkatapos ay nilipat niya ako sa kama. Hindi pa rin siya tapos. Andun pa rin siya sa dibdib ko, palipat-lipat. Pati na rin ang pinakamaselang bahagi ng katawan ko sa pagitan ng mga hita ko ay hindi niya pinalagpas. Hanggang sa naramdaman ko na parang troso na sa tigas ang bumubundol sa may tiyan ko. Mama Mia, napasinghap ako nung hinubad na niya lahat ng saplot niya. Nagulat pa ako nung bigla na itong pumasok sa akin. Napasigaw ako halos noon, buti na lang at tinakpan niya ng kanyang bibig ang aking bibig dahil nagulat ako sa sobrang hapdi at sakit. Kinurot ko ang braso niya sa sobrang hapdi at sakit, Mama Mia. Dahan-dahan siya hanggang sa hindi ko na maramdaman ng hapdi at ang ramdam ko na lamang ay ang pinaparamdam niya sa aking ligaya. You're so tight, love, sabi niya. Love? Gago ka, hindi ako si Jonah. Niyakap niya ako. Pagkatapos ay paulit-ulit niyang sinabing antayin ko raw siya at sa kanya lang daw ako. Sabay halik ng pisngi ko. Bitawan mo na nga ako, Dan. At nung bumitaw siya ay agad akong tumayo at nagbihis. Pagkakita ko ng bedsheet ay may dugo akong nakita. Natakot ako. It's okay. It's a sign na akin ka lang talaga. Sabi niya sabay ngiti pa. Dali akong lumabas at pumasok na sa kwarto ko. Napamura ako sa katangahan ko, Mama Mia, dahil nagpadala ako sa sensasyong pinaramdam sa akin ni Dan. Naibigay ko sa kanyang bagay na dapat ay hindi ko basta-bastang ibinibigay. Bumigay ako sa isang walang kasiguraduhang lalaki. Umiyak na lang ako sa katangahan ko, Mama Mia. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako at pagkagising ko kinabukasan ay napakasakit ng aking katawan. Parang hindi pa ako makakatayo pero kailangan kong tumayo dahil ang dami ko pang liligpitin. Kaya naligo na muna ako bago bumaba. Pagbaba ko ay nabutan ko si ate, si kuya at si Dan. Nandun pa pala siya. Akala ko umalis na siya. Morning, Ran. Hindi ka na lang namin ginising kasi sabi ni Dan, napagod ka raw kagabi. Na-shock talaga ako. Ate? Akala ko sinabi na ni Dan sa atin niya ang nangyari sa aming dalawa. Bumaba ka raw kagabi tapos nagligpit ka raw. Oo ate. Muntik pa akong mapamura dahil iba yung nasa isip ko na sinabi ni Dan. Mag-breakfast ka na doon, Dan, Ran, sabi naman ni kuya. Oo, kuya. At
pumunta na ako ng kusina pero sumunod pala sa akin si Dan. Good morning palangga. Mama Mia, hininaan niya lang ang boses niya na saktong ako lang ang makakarinig. Pero hindi ako sumagot. Mula nung may mangyari sa aming dalawa ni Dan ay napaka-sweet na niya sa akin. Kaya sa totoo lang, nagtataka talaga ako at nalilito kung totoo bang sinasabi niyang mahal niya ako. May isang beses na palabas na ako noon sa gate ng school at nandun talaga si Dan at naka-uniform pa, kaya lumapit na lang ako. Bakit ka nandito? Wala lang. Hello langga or hello love? Pwede ba sir, wag mo na akong pinaglololoko. Napadaan lang ako dito, okay? Timing naman yung paglabas mo kaya pinahinto ko na lang sandali yung sasakyan. Salubong ang kilay ko noon. Pauwi ka na ba? Ihahatid na kita sa bahay. Hindi na. Alam ko naman kung paano umuwing mag-isa. Pagkatapos noon ay naglakad na ako. Ewan ko ba tong lalaking to? Bakit bigla-bigla na lang nagpapakita? Hanggang sa dumating ang 18th birthday ko, Mama Mia. Yes, legal na ako at pwede na akong makulong. Alam ni na ate na birthday ko kaya sabi nila ay maghanda raw sila kahit konti. Aayaw sana ako, Mama Mia, pero sila naman ang masusunod. Pinapunta nila si May at si Iris. O diba? Lagi nang invited tong dalawang to. Tumawag din sa akin sina mama at ang mga kapatid ko para batiin ako, Mama Mia, dahil hindi ako makakauwi kasi may klase pa ako. Alam mo, kumain na lang kayo. Iris, May, kain kayo ha? Salamat sa pag-invite, ma'am ha? Sabi naman ng mga kaibigan ko. Wala yun. O Dan, puti at dumating ka. Nagulat ako, Mama Mia, nung nagsalita si ate dahil nandito pala si Dan. Nagmamadali nga ako ate kasi birthday ni Ran ngayon. Sabay abot sa akin ang birthday cake. Oh, happy birthday. Sabi niya sa parang galit na boses. Thank you sir, nag-abala ka pa. May bayad yan, wala nang libre ngayon. Kinabahan tuloy ako sa sinabi niyang may bayad yun, Mama Mia. Ilang sandali pa ay nagpaalam na rin si May at si Iris na aalis na kaya kaming apat na lang ang naiwan nung biglang nagpaalam din si Dan. Ate, pwede ko bang hiramin si Ran? Nagulat ako noon kung anong pinagsasasabi niya. San kayo pupunta? Gusto ko lang ipasyal siya dito sa syudad para naman di siya maignorante dito. Dan, bata pa ito si Ran ha? Oo, 18 na siya pero bata pa rin yan. Ate naman, kung ano-ano naman talagang iniisip mo eh. Hayaan mo na sila, Mi. Sabay kindat ni Kuya. San mo naman ako dadalhin, sir? Baka naman ililigaw mo ako Hindi kita ililigaw. Ibibenta kita para makabayad ka naman ng mga utang mo sa akin. Hinisnab ko lang siya, Mama Mia. Eto talagang si Dan. Wag mo nang ang tukswin si Ran, birthday niya ngayon eh. Umalis na nga kami. Dinala niya ako sa langit. Charot lang. Dinala niya ako, Mama Mia, sa sikat na lugar dun sa syudad. Napakaraming city lights. Na-appreciate ko ang ganda ng syudad kasi gabi yun. Umupo kami sa isang bench at kaharap namin yung City Hall. Nung bigla siyang nag-lean sa akin, Mama Mia, at yung ulo niya ay nasa leeg ko na. Uy, anong ginagawa mo? Tanggalin mo nga yung ulo mo. Sabi ko sa kanya. Teka lang, mamaya na. Ina-appreciate ko pa yung ganda ng city. Pwede mo naman yung gawin nang hindi ka nakasandal sa akin, di ba? Ang tigas mo naman, Ran. Hindi ka ba nakaka-appreciate ng sweetness ko sa'yo? Hindi na lang ako nagsalita. Happy birthday, love. Sabay halik sa aking kamay. Huwag mo nga akong hinahalikan. Pagkatapos noon ay may kinuha siyang kwintas na may pendant na heart, Mama Mia, at nakapana pa talaga ang pusong yon. Here's my real gift. Pagkatapos noon ay sinuot niya sa akin ang kwintas at hindi ako nakapag-react. I don't know if hanggang kailan pero
Inihintay kita, Ran. Hihintayin kita, promise. Di ba may Jonah ka na? Sabi ko. Pwede kong iwan si Jonah para sa'yo. No, hindi ako papayag, okay? Hindi ko gustong ako ang gawin mong rason para makasakit ng babae. Hindi ko gustong makasakit ng kapwa ko babae. Mali ito. Mali tayong dalawa. Mali na may nangyari sa atin. Pagkatapos noon ay tumayo ako at sinabi kong iuwi na niya ako. On the way pa uwi ay walang nagsasalita sa aming dalawa. Hanggang sa dumating na kami at nakapasok na ako ng bahay. Pero Mama Mia, napakabilis talaga ni Dan at agad naman niya akong hinila. Mabuti na lang at wala sina ate sa may sala, tulog na siguro. Pero nagkamali ako. Dahil nakikinig lang pala si ate sa amin. Malalaman nyo sa pag-progress nitong kwento ko. Niyakap ako ni Dan. Walang mali sa atin, Ran. Mali lahat sa atin. Sa umpisa pa lang mali na. Pero paano ko kakalimutan yung nangyari sa ating dalawa? Huwag kang mag-alala. If iniisip mong pipikutin kita, hindi. Pero umiiyak na siya, Mama Mia, at umiiyak na rin ako nun. Napakasakit mong magmahal, Dan. Babalik ako sa training center, Ran. Pagbalik ko ba dito, may babalikan pa ba ako? Sabihin mo namang hihintayin mo ko eh. Para may rason pa akong bumalik. Ewan ko. Sabi ko sabay hila ng kamay ko at tuloy nang naglakad papasok ng bahay. Kinabukasan, Mama Mia, si Dan ay nandun pa rin sa bahay. Pero iba naman ang kaniyang pagpansin sa akin. Nakakabaliw talaga siya. Para siyang babaeng may buwan ng dalaw na hindi mo maintindihan. Hindi na ulit siya namamansin. Nasa na yung sweetness niya? May expiration siguro yon. So ang ending, Mama Mia, ang letter sender niyo ay lutang na naman sa kakaisip. Bakit ganito si Dan? Biglang nagiinit, biglang lumalamig. Pero mas masakit parang isipin, Mama Mia. Mas masakit palang isipin na sinasabihan kanyang mahal kanya at mag-aantay siya, pero iba naman ang pinapakita niya sa'yo. Napakasakit na hindi nagtutugma ang kanyang mga salita sa kanyang mga gawa. Ilang araw na lang ay babalik na si Dan sa training center. Akala ko ay babaliwalain na lang niya ako kasi hindi na siya nangungulit sa akin. Pero nagulat na lang ako dahil paglabas ko ng school ay nandun si Dan at inaantay ako. Yung dalawa kong mga kaibigan ay kilig na kilig, Mama Mia. Ako ay wala lang reaksyon. Hihiramin ko muna sandali itong kaibigan niyo, ha? Pagpapaalam niya sa dalawa. San mo na naman ako dadalhin? Ngumiti lamang siya, Mama Mia, at yung mga kaibigan ko ay sabi nila sure sir at nagpapakyut pa talaga. Ang ending ay dinala niya ako sa isang lugar na hindi naman masyadong matao pero meron pa ring mga tao sa paligid. Nandun kami sa loob ng sasakyan. Walang ni isang nagsasalita sa aming dalawa. Pero narealize ko, Mama Mia, na nakakabaho ng hininga kapag hindi ka nagsasalita kaya ako na lang ang nauna. Ano bang trip mo at dinala mo na naman ulit ako dito? Gusto lang kitang makausap. About what? About us, sabi niya. Assuming ka, sir, walang tayo. But I love you, Ran. Alam ko, ramdam ko na may feelings ka rin para sa akin. Napakagrabe naman ang fighting spirit mo, sir. Sabi ko, sabay tawa ng peke. Pwede bang kahit ngayon lang? O kahit na sa mga sumunod na araw, pwede bang iparamdam mo sa akin na mahal mo ko? At iparamdam ko sa iyong mahal kita? Pwede bang mag-pretend tayo na tayong dalawa? Kahit pretend lang. Pwede ba yun? Ang nasa isip ko noon, Mama Mia, pwede din naman naming totohanin. Kaya lang syempre hindi ko yun sinabi sa kanya. Sasagot pa sana ako nung biglang nag-ring ang cellphone niya.
Hindi sana niya sasagutin pero tawag pa rin ito ng tawag. Nung tinignan ko ang caller, Mama Mia, ay yung babaeng higad pala, ay esti si Jonah. Tumingin lang ako sa kanya. Sagutin mo, sabi ko. Don't mind her. Pero tawag pa rin ito ng tawag. Sagutin mo na nga yan, Dan. Kinuha ko yung cellphone niya, Mama Mia. Oo, wala akong karapatan pero ewan ko kung bakit ko ginawa yon. At sinagot ko ang tawag na yon. Hello babe, where are you? Kanina pa ako nag-aantay sa'yo, sabi ni Jonah. Can I call you later? Sabi naman ni Dan. Oh, are you still with her? Meaning ako. Sumagot si Dan, Mama Mia. Hindi sumagot si Dan, Mama Mia. Could you please stop making papansin with Dan? Sabi niya. Pumantig na naman ang tenga ko noon dahil alam kong ako ang kausap niya. Excuse me? Run, right? How many times did Dan tell you to go away? Desperada lang? Sabi ni Jonah na siyang ikinasyak ko, Mama Mia. Si Dan naman ay walang karea-reaksyon. Hindi ako nakasagot, Mama Mia. Dahil biglang inagaw ni Dan yung cellphone at pinatay yung tawag. Ano yun, sir? Naiiyak ako. Ako yung desperada? Papansin ako sa'yo? Kailan? Please let me explain, Ran. Na-misinterpret lang itong lahat. Umiyak na talaga ako nun, Mama Mia. Ikaw naman tong kulit ng kulit sa akin eh. Ikaw tong kulit ng kulit para makapasok sa buhay ko. Ikaw tong nagsabing mahal mo ako, di ba? Na mag-aantay ka sa akin pero... Mama Mia, hindi na ako nakatapos pang magsalita. Ran, I love you, okay? Sinampal ko siya. Masakit yon. Masakit ang pagkakasampal ko sa kanya na yon kasi sumakit din ang kamay ko. Lunukin mo yung I love you mo. Hindi ko kailangan yan. Napakagago mo. Buti na lang at hindi ako nagpadala sa mga sweet at mga killer words mo. Ang tanga-tanga ko dahil bumigay ako sa'yo. Pero wala nang mangyayari pa sa atin. Hindi na mauulit yon. Mama Mia, sinusubukan niyang yakapin ako pero tinutulak ko siya. Sige, lumapit ka sa akin. Dahil hindi lang sampal ang ibibigay ko sa'yo. Napakasakit ng puso ko nung mga panahon na yon. Halos sumabog na ang puso ko noon, Mama Mia. Ewan ko ba tong pag-ibig? Nakakatanga, nakakabobo. Wala na akong utang sa'yo. Bayad na ako dala interes. Sabi ko sabay baba ng kanyang sasakyan at sakto naman na may taksing dumaan at agad ko yung pinara, Mama Mia. Kahit na nagtitipid ako nung mga panahon na yon, kahit na iniisip ko ang bawat sentimong gagastusin ko, ay hindi ko pinanghinayangan ang paggastos ko para sa taxi na yon, Mama Mia. Para lang makaalis ako kay Dan at para lang makalayo ako sa kanya noon. Pagkapara ko ng taxi ay dali-dali kong sinabihan yung taxi driver ng address kung saan ako papunta. Papunta ako sa boarding house ni May at Iris. Doon ako nagpahatid sa taxi driver. Napakatanga talaga ng letter sender niyo, Mama Mia. Yung perang dala ko ay kulang pa talagang pambayad ng pamasahe. Riz, May, baka may extra kayo dyan. Pwede bang pahiram? Kulang kasi tong pambayad ko ng taxi eh. Sabi ko sa kanila at gulat naman sila kung bakit bigla akong dumating dun sa kanilang boarding house. Bakit nag-taxi ka? Kulang naman pala yung perang dala mo. Wala akong choice, okay? Alangan namang magpahatid ako kay Sir Dan. Baka masuntok ko pa siya . Shock sila. Ano? Anong ginawa mo? Nasuntok mo siya? Basta bayaran niyo muna yung taxi, please. Buti na lang, Mama Mia, at binayaran din ng dalawa kong kaibigan yung taxi. Pagkatapos ay nagtanong sila kung anong nangyari. Umiyak na ako at sinabi kong ang tanga-tanga ko dahil nagpadala na naman ako sa mga sinabi niya at sa mga salita niya.
Nagtanong sila. Bakit? Sabi niya kasi mahal niya ako. Hihintayin niya ako. Pero ako lang palang niloloko niya. Umiiyak pa rin ako noon. Tahan na. Huwag kang magpadala sa mga karakas ng mga lalaking yan. At saka baka hindi talaga siya para sa'yo. Hindi ko na siya gusto. Alam mo, ang sarap niyang isabit pati warik. Sabi naman ni Iris Mama Mia. Buti na lang at meron akong 2 kaibigan na napaka-supportive at pinakikinggan nila ako. Kaya kahit malayo ako sa pamilya ko, ay meron pa rin akong 2 kaibigan na lagi kong masasandalan. Ran, saan ka galing? Nag-aalala kami sa'yo. Sabi ni ate nung umuwi na ako. Nagsinungaling ako Mama Mia at sinabi kong may tinapos lang kaming project. Nagsorry ako dahil hindi ako nakapagpaalam sa kanila. Bakit magang-magayang mata mo? Tanong ni kuya. Nanood kasi kami ng movie. Pagkatapos namin gumawa ng project kuya, napakasakit nung ending kaya nakaiyak ako. Pagsisinungaling ko ulit. Mama Mia, biglang dumating si Dan at yung kanyang mukha ay merong pasa sa may bandang mata. Ano namang nangyari sa'yo, Dan? Bakit ganyan na naman mukha mo? Tinignan niya lang ako, Mama Mia. Wala ate. Nauntog lang ako kanina nang hindi ko namamalayan. Sige ate, mauna na ako sa taas ha. Pagpapaalam ko, pero hindi ko namalayan na sumunod pala si Dan sa akin. Ran, mahina niyang tawag. Tinignan ko siya. Pwede bang ayusin natin lahat to? Promise aayusin natin to. Tumulo ang mata ko Mama Mia at lumingon-lingon ako. Umiling-iling ako. Sabay pasok ng kwarto ko. Grabe ang sakit talaga ng nangyari sa akin nung araw na yon. Hindi pwedeng hindi ko iiyak dahil baka sumabog ako. Bahala nang mamaga ang mga mata ko. Basta mailabas ko ang frustration na nararamdaman ko. Nagpaka-busy ako sa pag-aaral at trabaho. Thanks to my 2 kalog amigas, ay nakakope up din ako sa sakit na nararamdaman ko dahil kay Dan. Good thing Mama Mia ay hindi niya ako nabuntis. Muti na lang talaga Mama Mia at hindi ako buntis dahil kung nabuntis ako ay mas lalong hindi ko alam ang gagawin ko. Hanggang sa siya ay bumalik na sa training center. Wala na rin akong alam kung kailan siya uuwi o kung babalik pa ba siya. Wala na rin akong pakialam. Wala na akong pake sa kanya. Sinubukan ko, Mama Mia. Sinubukan ko ang lahat para mag-enjoy ako sa buhay ko nang wala si Dan at tuluyan ko siyang makalimutan. Hanggang sa wakas, last year ko na as a college student. Ilang buwan na lang ay gagraduate na ako. Salamat sa mga taong naging fairy godmother at fairy godfather ko at narating ko ang puntong ito ng buhay ko. Mama Mia, pagod na pagod ako noong time na yon dahil napakarami kong ginagawa. Lagi na lang akong late nakakauwi at late nakakatulog, laging puyat. Hindi ko na na-inform Mama Mia na kapag pala naging college student ka ay papunta ka na pala sa pagiging zombie, lalo na kung working student ka pa. Ilang buwan na rin akong walang balita kay Dan. Medyo na-miss ko siya pero winawaglit ko yon sa isipan ko. Niloloko ko ang sarili ko. Sinabi kong naka-move on na ako sa kanya. If you're lucky enough to get that second chance at something, don't waste it. Yan ang motto ko Mama Mia since dumating si JM sa buhay ko. JM gave me another reason to believe in love again. May time noon sa mall, nagwi-window shopping ako. Kasi wala naman akong pambili. Magmi-meet kami ni na Iris at Maid at that time pero hindi sila sumipot. Ewan kung bakit. When suddenly I bumped into someone who will have the biggest part of this story. Mama Mia, yung kasamahan ni Dan. Yes, yung nagsabing liligawan niya ako. Let's call him JM. Yung lalaking nakilala ko sa 7-Eleven. Ran, tawag niya sa akin.
Oy sir, long time no see po. Tawang-tawa siya, Mama Mia. Dahil biniro-biro niya ako noon at natawa din naman ako sa biro niya. Baka may makakita sa ating magkasama tayo, ha? Tumawa ulit ako. Wala naman eh. Pero meron talagang makakakita sa atin. Ano bang tingin mo sa mga tao dito? Bulag? San ka ba papunta? Wala sir, nagwi-window shopping lang. Ikaw? I'm meeting someone here pero hindi ako sinipot eh. Do you want to get a coffee? Let's catch up, sabi niya. Libre mo ba? Game ako. O diba, ang kapal ng mukha ko nung mga panahon na yon. At dinala nga niya ako sa isang coffee shop, Mama Mia. Okay lang naman sana ako pag 3-in-1 dun pa niya talaga ako dinala sa mamahaling coffee shop. So, how's life? Huling kita natin last year pa siguro yun nung birthday ng ate ni Dan. Oo nga sir eh. Eto, bisibisihan sa school kasi graduating na. Talaga? So, how's Dan? Mama Mia, hindi ako nakasagot agad. Ewan, di ko alam kung nasan siya eh. I heard he's home na from the training center. Hindi pa ba siya nakauwi kina ate? Hindi naman siya umuwi, sir. Mama Mia, dun ko naisip tapos na pala ang pagstay ni Dan dun sa training center. Saan kaya siya nagsistay ngayon? Baka kay Jonah. Pwede ba, Ran? Could you stop calling me, sir? Ano na maitatawag ko sa'yo? Okay lang ba kung love? Nashock ako dun, Mama Mia. Joke lang. Pero pwede naman na totohanin mo. Pero kung ayaw mo, JM will do. Okay, JM, sabi ko sabay ngiti. Ang dami naming napagkwentuhan, Mama Mia. Masasabi kong wala talagang dull moment kapag kasama mo siya. May sense of humor plus gwapo pa. So sinong hindi magkakagusto sa kanya, 'di ba? We decided na umuwi na but since wala akong sasakyan ay nag-insist si JM na ihahatid niya ako kina ate. Pagdating ko doon, kina ate ay hindi ako agad bumaba, Mama Mia, dahil may sinabi pa siya. Tinanong niya kung pwede raw bang maulit yon, kung pwede bang mag-coffee kami ulit. Baka mag-palpitate tayo kapag coffee tayo ng coffee sabi ko sabay tawa niya. I mean, kung gusto mo pwedeng mag-dinner tayo. Alam mo, sabihin mo na lang ng diretsyo na gustong mag-date tayong dalawa. Sabi ko sabay tawa. Napakamot siya sa ulo niya, sabay tawa din. Maybe next time kapag hindi na busy. Sabi ko sabay abot sa kanya ng cellphone ko, Mama Mia. Let's exchange number na lang. Just gave me yours and I gave you mine. Nag-exchange kami ng numbers that time, Mama Mia. Alam mo, hindi ko alam pero nagigets mo talaga ako, sabi niya. Sa totoo lang, JM was the ideal man for halos every girl. He's not perfect but he's qualified in all aspects. No wonder na nagkagusto ako sa kanya. Our communication became deeper and deeper. Nag-update siya sa akin lagi at ako rin naman sa kanya. Kung may oras siya ay kinukuha niya ako at sinusundo niya ako sa school. I even introduced JM to my family, Mama Mia. Atong once na pumunta siya dun sa amin at sinama niya ako at umuwi ako. Balikan lang yun, Mama Mia, pero pinakilala ko si JM sa mga magulang ko. JM was the complete opposite of Dan. I'm not comparing them to each other. Pero yun ang totoo. We became more than friends actually. JM decided to court me after a month of being consistent sa paglabas-labas namin. At after a month din ng kanyang panliligaw, ay sinagot ko siya, Mama Mia, and we became official. I feel like I was full of love because of JM. He always make me feel that I am his priority. His work was his top priority at all. Pero he never failed to surprise me. And that's the reason why mahal ko siya. Until I graduated and JM was there. Even with a surprise, Mama Mia.
Sorpresa yung presence niya dahil akala ko talaga ay may gagawin siya nung araw na yon. Happy graduation, love, sabi niya sabay kiss sa akin. Thank you, love. Wait, I have a gift for you. At nilabas niya sa bulsa niya yung kwintas. Kwintas na naman. Thank you, love. Isinuot niya sa akin yung kwintas, Mama Mia, nung bigla siyang napatigil. May kwintas ka na pala, love. Naalala ko, kala ko wala eh. Mama Mia, hindi ko pala hinuhubad yung kwintas na regalo ni Dan sa akin nung birthday ko. Tanggalin mo na lang yung isa, love, at ipalit mo yang sayo. Sigurado ka, love? Baka may sentimental value tong kwintas na to, ah. No, love, wala yung sentimental value. At hinubad niya yung kwintas at pinalit niya yung gift niya sa akin. Mama Mia, binigay niya sa akin yung kwintas na yon, pero sabi ko, isang la niya kung gusto niya. Pero binigay at inabot niya sa akin sabay tawa. Nag-dinner kami at sinurprise ako ni JM dahil kasama pala doon ang pamilya ko, pati na sina ate at kuya. Napakabait talaga ni JM. Hindi lang ako ang mahal niya, kundi pati na rin ang mga taong mahahalaga sa buhay ko. He never pressured me at anything with our relationship. Dahil sabi ni JM ay nire-respeto niya ako. Until the time na natanggap na ako sa trabaho sa Maynila. Kaya ayon, Mama Mia, LDR kami for 1 year mahigit dahil sa trabaho ko na inaplayan ko sa Maynila. Nagpaalam ako kina ate na mag-a-apply ako ng ibang trabaho at umokay naman din sila agad, Mama Mia. Yun naman daw talaga ang pakay nila kung bakit nila ako pinag-aral para makahanap ng mas magandang trabaho. Nagpasalamat ako sa kanila dahil kung hindi dahil sa kanila ay hindi ko na alam kung anong maaabot ko sa buhay. At dun ko nakita kung gaano kaseryoso si JM sa akin. Lagi niyang iniintindi ang sitwasyon ko. Kasi nga, bago pa sa akin yung setup na LDR, JM gave me the assurance na maghihintay siya sa akin. Aantayin niya ako. Well, narinig ko na yon, sabi ko sa sarili ko. Mabilis dumaan ang mga buwan hanggang sa naging mga taon. Hanggang sa pinayagan ako ng kumpanya na lilipat sa kanilang company somewhere na nakabase lang sa Visayas. Masayang masaya ako, Mama Mia. Hindi ako nagsabi kay JM na uuwi ako dahil gusto kong sorpresahin siya. Pero may sorpresa palang nag-aabang sa akin sa apartment niya. Pagbukas ko ng apartment niya ay hindi si JM ang nadatnan ko, kundi ang lalaking pilit kong kinakalimutan sa lumipas na mga taon. Si Dan, Mama Mia. Sabay pa talaga kaming nabanggit ang pangalan ng isa't isa. Tapos sabay kaming nagtanong kung anong ginagawa namin doon. I was visiting JM, sabi ni Dan. Nasaan siya? Lumabas siya sandali, may binibili. Pwede pa tayong mag-usap habang inaantay natin si JM. Love? Biglang sabat ni JM. Love, sabi ko naman with a big smile sabay hug. Bakit nandito ka at hindi man lang nagpasabing uuwi ka pala? Sana nasundo kita sa airport. I just wanted to surprise you pero ako yata ang nasurpresa. Hindi ko alam na may bisita ka pala. Sabay tingin kay Dan. Mama Mia, grabe yung pakiramdam ko nung mga panahon na yon. Parang mas lalong gumwapo si Dan na nag-matured siya. Matured in a good way. Almost 2 years din kaming hindi nagkita dalawa. Dan, meet my very lovable and understanding girlfriend, si Ran. Pagmamalaking sabi ni JM. Hi Dan, sabay abot ko ng kamay ko sa kanya. It's nice to see you again, by chance. It's nice to see you too, Ran, by chance. At tinanggap niya ang kamay ko. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko pero parang may kuryenteng dumaloy mula sa mga kamay kong hawak niya papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Nung hindi napansin ni JM ay bigla niyang pinisil ang kamay ko, Mama Mia, bago niya binitawan.
Dan stayed for a while. He even suggested na pupunta raw kami sa isang bar na pwedeng mag-inom na may live band. But I refused dahil pagod na pagod ang katawan ko sa biyahe. Maybe next time, Dan, sabi ko. Gusto ko na kasing magpahinga and I just wanted to spend this night with JM alone, if it's okay. I don't know, Mama Mia, pero nakita ko sa mga mata ni Dan ang pain of longing. O baka lang, imagination ko lang ang lahat ng yon. No, it's fine. Maybe next time na lang. Sabi niya sabay paalam na sa amin na aalis na raw siya. Pero tumingin pa siya sa akin sandali. Ewan ko kung bakit pero ramdam ko na parang nagigilty ako, Mama Mia. Nakapokus ulit ako nung bigla na lang akong hinalikan ni JM. It was a smack kiss on my lips. Love, miss me? Tanong ko. Sobra love. At niyakap niya ako. Pero ewan ko kung bakit bigla akong wala nang maramdaman nung mga panahon na yon. Ayusin mo nga yung sarili mo, Ran. In love ka kay JM, okay? In love ka dapat kay JM. Mama Mia, walang nangyari sa amin ni JM that night. I don't know, kahit sa tinagal-tagal naming dalawa ay hindi ko magawang ibigay ang sarili ko sa kanya. Pero gaya nga ng sinabi ko, he never pressured me. A week after my arrival ay nakapagdesisyon akong gumala kina ate at kuya. Yung mga amo ko dati na kapatid ni Dan. Para na lang din ibigay sa kanila yung mga pasalubong ko. Bago ako umuwi sa amin, nakasama sana si JM. Pagdating ko sa bahay nila, Mama Mia, hindi ko alam na busy pala sila. Gabi na akong dumating, Mama Mia. Ate, sabi ko sabay hug. Ran, kumusta ka na? Yumakap din si ate sa akin. Nangamusta din si kuya. Okay lang ako, ate, kuya. Actually, 1 week mahigit na ako dito eh. Sorry ha, kung ngayon lang ako nakadalaw sa inyo. Okay lang yun, Ran. May mga pasalubong nga pala ako sa inyo from Maynila. Pagkatapos ay nilabas ko yung mga bitbit kong mga pasalubong at masayang masaya sina ate at kuya. Kasi hindi ko raw sila nakakalimutan. Gabi na yon, Mama Mia, kaya ayon, nagdesisyon sila na dun na lang muna ako matulog sa kwarto ko noon. Tutal naman daw ay naroon pa naman daw ang iba kong gamit doon na hindi ko nadala. Hindi pala sila naghanap ng ibang kasambahay. At dahil nga na-miss ko sila at na-miss ko rin yung bahay, Mama Mia, dahil napakarami kong memories doon, ang kwarto, same pa rin yung forma, wala pa rin nagbago mula nung umalis ako. Na-miss kong matulog dito. O sige na Ran, iiwan ka na muna namin ha at matutulog na rin kami. Paalam ni ate. Grabe, sobrang thankful ko talaga sa kanila dahil hanggang ngayon ay welcome na welcome pa rin ako sa bahay nila. Ilang saglit pa, Mama Mia, ay pagulong-gulong na ako sa kama pero hindi ko pa rin feel na inaantok ako. Ewan ko kung bakit. I've tried calling JM pero matagal din at hindi siya sumasagot. Baka natutulog na rin siya. Pagtingin ko ng oras ay past midnight na pala. Nakaramdam ako ng uhaw kaya ayon dahan-dahan akong bumaba at pumunta ng kusina. Madilim yon dahil nakapatay lahat ng ilaw. When suddenly, boosh, I bumped into a man. At bitawan ko yung hawak kong baso, Mama Mia. Aray! Hindi ko maintindihan kung bakit ako nasaktan. Masakit yung aking noo, Mama Mia. Siguro dahil napakatigas nung taong nakasalubong ko. Yung paa ko ay humapdi. Baka may naapakan akong bubog. Are you okay? Biglang sabi nung lalaki. Si Dan. Mama Mia, biglang bumukas yung biglang bumukas yung mga ilaw at nandun pala sina ate at kuya. Nagising pala sila sa ingay nung nabasag na baso.
Pagtingin nila sa akin ay nagulat sila dahil may bukol na ako sa aking noo. Paglapit nila sa akin ay napansin nilang dumudugo pala ang aking paa. Okay ka lang, Ran? Anong nangyari sa inyo? Bakit nagkasugat ka? Dan, anong nangyari? Ate, nakayuko kasi ako eh. Meron kasi akong hinahanap. May napansin kasi akong tao. Akala ko magnanakaw kaya ayun, kumuha sana ako ng panlaban. Hindi ko napansin na babae pala. Tapos nagkauntugan kaming dalawa. What? Hay ka ba? Ako magnanakaw? Alam nyo, I know this story before. Pero baliktad ngayon ha, sabi ni Kuya habang tumatawa. History repeats itself. Kantsaw naman ni ate sa amin, Mama Mia, na para bang pinagtutulungan nila kaming dalawa. Pinaupo nila ako at binigyan ng ice para ilagay sa noo ko. Dahil napakalaki talaga ng bukol doon. Yung sugat ko naman sa paa ay nilinisan ni Dan. Oo. Si Dan mismo ang naglinis noon, Mama Mia. Hindi naman pumasok yung bubog doon sa sugat ko. Parang ano lang yon, cut lang, Mama Mia. Mahapdi konti, pero mas lalong humapdi nung nilagyan na ng alcohol ni Dan. Si Dan naman, Mama Mia, ay nilagyan pa talaga ng plaster yung sugat ko. Pagkatapos ay umakyat na ulit sina ate at kuya at kaming dalawa na lang ang naiwan ni Dan sa baba. Over ka naman, Dan. Maliit na sugat lang naman yan, nilagyan mo pa talaga ng plaster. Reklamo ko sa kanya. Okay lang yan. Diba sabi nila prevention is better than cure? Mas okay yan para hindi mapasukan ng bakterya yung sugat mo. Malay mo, yan pa ang magiging dahilan para maputulan ka ng paa. Sabi niya sabay tawa. Eto talagang taong to, tinatakot pa ako. Scratch lang naman yan, malayo sa bituka. OA ka lang talaga, sabi ko. Diba? Sa maliit na problema naman, nag-uumpisa yung mga malalaking problema hanggang sa hindi na kayang i-cure pa. Ha? Ano yung pinagsasasabi mo dyan? Tanong ko. Ako lang ba o yung mini-minya ay yung nangyari sa amin dati? Bahala na, pagod na ako sa kakaisip. Pero Mama Mia, namimiss ko yung ganito naming mga banter ng mga salita. Namimiss ko yung magbangayan kaming dalawa. Ayusin mo nga yung sarili mo, Ran. Saway naman ng utak ko. Ilang days akong nagstay sa kanila. Kinukuha din naman ako ni JM, Mama Mia. And as for Dan, hindi na ako nagbigay ng chance para makalapit siya sa akin. For what pa, di ba? Kung pipilitin niyang lumapit sa akin ay agad akong nagpapakalayo sa kanya. Ayokong magkaroon ng pag-asa na pwede pang maging okay kaming dalawa. Ayokong umasa siya. Pero suddenly things changed nung nagkausap kaming dalawa ni ate. Tinawag niya ako at pinapasok sa kwarto nila ni Kuya. Ran, I just wanted to clarify things with you. Ano yun, ate? Do you still love my brother? I mean, did you even love my brother? Gulat na gulat ako nun, Mama Mia, at hindi talaga ako nakapag-shield sa mga tanong ni ate. Parang na-hotspot ako nung mga panahon na yon. On the spot kaagad. Alam ko, Ran. Alam ko that you're happy now with JM. And I am happy for you too. Pero wala na ba talagang chance for you and Dan to make it better? Like what? Anong pinagsasasabi ni ate? Hindi ako makasagot. Wala akong masabi ni isang salita at siguro nga confusion drew all over my face. Kaya nagpatuloy si ate. Narinig ko kayong dalawa ni Dan talking before the night on your birthday. Yun bang umalis kayo? Yun bang pumunta kayo sa city? Wait, what? Narinig ni ate yun? Nakakahiya, sabi ng utak ko. Hindi sa nangingialam ako, Ran, ha? I know my brother.
The way he talk and look at you, noon pa lang alam kong may something ka na sa kanya. At alam kong may something din siya sa'yo. My brother is in love with you. Ate, Ran, Dan loves you so much. He even followed you sa Maynila. Kasi akala niya maghihiwalay kayong dalawa ni JM. Pero nakita niya kung gaano ka kasaya kay JM. So he gave you the space that you needed, that you deserve, kahit masakit para sa kanya. Tinanggap niyang makita kang sa malayo ay masaya kasama yung iba. Kahit hindi siya kasama, kahit nasasaktan siya. Mama Mia, medyo naiiyak na ako that time. Hindi ko na alam kung anong ire-react ko. Kung papaano ako magre-react. Pero what about Jonah? Di ba sila ate? Jonah was his first love, pero niloko siya. Iniwan siya ni Jonah nung bago pa lang siya pumasok sa training center. At nung nakalabas siya, ay bumalik. Nung nakalabas si Dan, ay pinipilit ni Jonah ang sarili niya kay Dan. Pinipilit niyang magbalikan silang dalawa. Ayaw na sana ni Dan, kasi sabi niya ikaw na yung gusto niya. Pero hindi siya binibitawan ni Jonah. Ilang beses na nag-attempt si Dan na humiwalay sa kanya, pero tinatakot siya ni Jonah na magpapakamatay ito kapag tuluyan siyang iniwan ni Dan. Natakot si Dan. Natakot siya at naduwag. Baka madamay ka pa sa sitwasyong hindi ka naman kasali. Hinaantay ka pa rin niya. Nag-aantay pa rin siya sa iyo, Ran. Mama Mia, umiyak ako sa mga nalaman ko. Pero huli na ang lahat. I have JM now, and mahal ko si JM. Hindi ko siya kayang saktan. Hindi ko siya kayang lokohin. Ate, I'm sorry. Wala akong ibang masabi kundi sorry lang, Mama Mia, habang umiiyak. Dan was still waiting for me? Kahit there's no point on waiting na? Tinupad pala niya yung pangako niya. But could our love will always be a memory for us? O may second chance pa? Pero paano si JM? Paano ang taong tumanggap sa akin? Paano ang taong nagmahal sa akin? Paano ang taong nire-respeto ako? Paano ang taong hindi ako iniwanan? Mama Mia, dahil sa sinabi ni ate ay para akong na-shock. Parang nawala ang galit ko kay Dan noon. Yes, nung nagkita kasi kami ulit ay bumalik yung galit na nararamdaman ko. Kahit bumalik din yung pagmamahal na tinatago ko, Mama Mia. What if pinag-explain ko siya? What if nakinig ako sa side niya? What if si Jonah lang talagang may problema sa utak? Napakarami kong what if na tumatakbo sa isipan ko. Pero isa lang ang alam ko ngayon. Parang huli na ang lahat sa aming dalawa. Kasi nandyan na si JM sa buhay ko. Sabi pa nga ni John Lloyd Cruz sa One More Chance, Mama Mia, you had me at my best, he had me at my worst. Dahil sa lutang na lutang ako noon ay nakalimutan kong may hagdan pala yung nilalakaran ko. Mama Mia, sa pagkatanga ko pa naman ay nahulog tuloy ako dahil lutang na lutang ako habang naglalakad. Gulat na gulat tuloy sina ate at kuya pati na rin si Dan dahil lumagapak talaga ako sa sahig. Si Dan ay tumatakbo papunta sa akin. Nagtatanong kung ayos lang ba ako, kung okay lang ba ako. Sabi ko sa utak ko, hindi ako maayos, hindi ako okay. Nalilito ako dahil sa'yo. Pero syempre, hindi ko yon binulala sa bibig ko. Inalalayan niya ako, Mama Mia. At lumapit din sina kuya at ate galing sa itaas. Ano nangyari sa'yo? Sabi niya sa galit niyang boses. Wala bang masakit sa'yo? Mama Mia, sinalat niya ang ulo ko. Ran, magsalita ka. Sabi ni Dan. Ran, okay ka lang? Tanong naman ni kuya. Shock ako pero sumagot ako na okay lang ako. Ran, gusto ko bang dalhin ka namin sa ospital? Doon ako nataranta
Ayokong pumunta ng ospital. Okay lang ako ate, promise. Mama Mia, nung biglang tatayo sana ako ay hindi tuloy ako makatayo na para bang nanginginig pa ako. Na-sprain pala yun. Si Dan naman ay agad-agad akong nasalo nung natumba ko. Tignan mo nga ni hindi ka nga makahakbang. Pagtingin niya sa paa ko ay magang-maga ito, Mama Mia. Kaya ayon, bigla siyang tumakbo papunta sa kusina at kumuha ng mainit na tubig. Ewan ko kung bakit mainit na tubig ang kinuha niya. At idinampi yun sa aking paa. Aray, mainit. Tiisin mo. Bakit kasi nahulog ka dyan sa hagdan na yan? Buti na lang at sprain lang ang inabot mo, no? Paano kung ulo mo yung namudmud dyan sa sahig, ha? Dyan sa semento. Paano kung ulo mo? Ikaw talaga, Ran, takaw disgrasya ka eh. Ewan ko talaga sa'yo, Ran, sabi ni Kuya. Kumuha siya ng tela at tinali niya yon sa paa ko. Huwag mo munang igalaw yan dahil mamamagayan at gagrabe pa yan. Dagdag pa ni Ran. Ang ending, maghapon tuloy akong nakaupo lang sa upuan. Buti na lang at hindi ako nakaramdam, Mama Mia, ng masakit ang aking puwitan. Dahil maganda naman yung upuang kinauupuan ko. Ilang sandali pa ay tumawag si JM na on the way na raw siya para sunduin ako kina ate. Mga 30 minutes pa ay dumating si JM, Mama Mia. At tanong siya ng tanong kung anong nangyari sa akin. Anong nangyari sa'yo, love? Nahulog mula sa hagdan, Brad, sabi ni Dan. What? Ano pang masakit sa'yo? Punta tayo ng ospital, sabi ni JM. It's okay, love. Okay lang ako. Paalang naman tong problema na to eh. Kasi masakit lang talagang ihakbang. Na-sprain yan, Brad, but don't worry, okay na yan. Huwag niya lang sanang piliting igalaw. Thank you, Brad, sabi ni JM kay Dan. Mama Mia, hindi ko alam kung ako lang ba o may something na bago sa kanilang dalawa. At umalis na si JM para buksan ang passenger seat ng sasakyan. Nagpaalam na rin ako kina ate at kuya, pati na rin kay Dan. Pero si ate at kuya, Mama Mia, ay parang may tinitignan sila sa akin na hindi ako masyadong makapagsalita. Inaayos ni JM nung mga panahon na yon ang kanyang sasakyan para komportable ako. The real Prince Charming has arrived. Ikaw kasi, Dani, ang bagal mo, sabi ni ate. Ako naman ay na-shock noon, Mama Mia. Ewan ko, mahina tong manok natin eh. Sabay tawa ni kuya at sakto namang dumating si JM at binuhat niya ako papunta dun sa sasakyan. Again, for the last time, I bid goodbye to them. JM was so silent nung mga panahon, Mama Mia, na pinapaandar niya yung sasakyan at bumabiyahe kami. Sanay na sanay akong napakaingay niya kapag magkasama kaming dalawa. Hindi siya ganito na para bang hindi siya excited na makita ako. I don't know, he was so focused on driving, Mama Mia. Sinubukan kong kunin ang kamay niya para hawakan sana. Pero, Mama Mia, binitawan niya ang kamay ko at pilit niyang nilalayo ang kamay niya sa akin. Hindi naman siya ganito. Dati kapag nagro-road trip kami ay magkahawak kami ng kamay kahit nagmamaneho siya. Love, okay ka lang? Tanong ko. Huminga siya ng malalim, Mama Mia. May problema ba tayo? Tanong ko ulit. Pero imbes na sumagot, ay pinatigil niya yung sasakyan sa daan at nag-hazard. Love? Tanong ko. Niyakap niya ako bigla. I was so worried, okay? Sabi niya. Bakit? What if hindi lang spray nang nangyari sa'yo? What if hindi lang spray nang nakuha mo sa pagkakahulog mo sa hagdan? Ha? Akala ko worried siya na iiwan ko siya para kay Dan.
Sabi ng utak ko. I'm fine, love, okay? Wala kang dapat ipag-alala. Assuring, sabi ko sa kanya, assuring him na okay lang talaga ang lahat. Tayo na, love. Yaya ako sa kanya at nag-drive siya ulit. Love, kailan ka pupunta dun sa inyo? Bukas, love, sabi ko. Pero yung paa mo, hindi pa pwedeng makalakad yan. Okay lang, love. Magsasasakyan naman tayo, di ba? Sabi ko, Mama Mia, dahil kailangan ko nang umuwi sa amin at bisitahin ang mga magulang ko kasi may pasok na ako sa susunod na linggo. Ano kasi, love, hindi ako makakasama sa pag-uwi sa inyo? Bakit naman? Marami kasi akong gagawin, love. Sorry. Mama Mia, ewan ko kung ako lang ba pero parang may something talaga. Okay, love, I understand. Okay naman kami, 'di ba? Okay naman lahat pero akala ko lang pala 'yon. Hindi pala okay lahat, Mama Mia. Pagdating namin sa apartment ni JM, for a while, doon ako sa apartment niya nagsistay kasi hindi pa ako nakahanap ng apartment na pwede kong pagstayhan. That same day ay hinatid ako ni JM at umalis siya pabalik. Kasi meron pa raw siyang pupuntahan. May nagbago talaga pero hindi ko ma-pinpoint kung ano. Bago siya umalis, Mama Mia, sabi niya sa akin magpa-deliver na lang daw ako ng makakain ko. Nakatulog ako sa pag-iisip kung ano ba talaga ang nagbago kay JM. Nagising na lang ako nung may kumakatok. Kahit hindi ko pa kayang tumayo, ay pinilit kong maglakad, pinilit kong humakbang, baka nagpa-deliver si JM ng pagkain para sa akin. Pero shock ako dahil pagkabukas ko ay si Dan yung bumungad sa akin at may dala ng supot ng pagkain. Dan? Anong ginagawa mo dito? JM asked me na hatiran ka raw ng pagkain kasi wala ka raw makakain dito. Sige Dan. Pakilagay na lang dyan sa table. Naisip kong bakit ginawa ni JM yon. Baka busy si JM. Baka may ginagawa siyang importante. Kumusta ka na? Kumusta na yung paa mo? Okay naman. Masakit pa rin ihakbang pero parang nakakaya na. Nagstay pa sandali si Dan sa apartment bago siya umalis. Pag-alis niya ay tinawagan ko si JM. Love, busy ka? Oo, love, sorry Nakisuyo lang ako kay Dan na ihatid yung pagkain mo. Nakarating na ba siya dyan? Oo, kakaalis pa lang niya. Thank you, love I love you. Sa halip na sagutin niya ako ng I love you too ay iba ang sinabi niya. Love, I ask favor to Dan na kung pwede siyang sumama sa'yo bukas papunta sa inyo. Mama Mia, takang-taka talaga ako. Love? Tanong ko. Busy kasi talaga ako, love Sorry, hindi ako pwede. Hindi rin pwede na ikaw ang bumiyahe mag-isa kasi hindi pa maayos yung paa mo. Sa susunod na lang ako uuwi sa amin, love, kapag libre ka na, sabi ko naman. Pero nag-aantay sa'yo si na tita doon. Tsaka mag-uumpisa ka na ng trabaho mo next week, 'di ba? Love naman, si Dan talaga? Tanong ko ulit. Don't worry, I trusted Dan so much. Tsaka magkakilala naman kayo, 'di ba? Kaya hindi na awkward. Mama Mia, gusto ko sanang sabihin kay JM na ako ang walang tiwala sa sarili ko. Wala akong tiwala sa nararamdaman ko. Okay, love. Basta susunod ka ha. I love you. Hindi niya sinagot yun at pinatay na niya yung cellphone niya. Something was off about JM. It's bothering me a lot. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo sa akin ng boyfriend ko. Nako naman! Eto na naman tayo. Si JM ba ay may bago? Di tayo sure dyan. Nako, bukas atin pong dudugtungan ang kwento ni JM. Hindi pala ni JM. Ang kwento ni Ran. Sino ba talagang makakatuluyan ni Ran dito?
parang naguguluhan ang inyong Mamma Mia. Alam kong naguguluhan din kayo. Well, wag kayong masyadong maguluhan dahil New Year na New Year pa naman. Baka maguluhan kayo buong taon. Charot lang. Naniniwala ba kayo dyan? Anyways, maraming salamat sa inyong pakikinig. Please like and share this video at huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel, mag-click ng notification bell at syempre, mag-send din ng sarili niyong kwento. Mag-email lamang sa mamamia.cdo0317@gmail.com. Ako pong muli ang inyong nag-iisang Mamma Mia. Bukas ay maririnig nyo ang karugtong ng kwentong ito. Maraming salamat, magandang araw at Happy New Year po sa inyong lahat.